Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines kaugnay na aksidente sa bus kahapon sa SLEX at sa ibinasurang dagdag pasahe sa jeep. Magandang hapon po, Attorney Hines. Magandang hapon po. Opo, Chairman, unahin po natin yung aksidente sa SLEX. Sir, nasangkot na ba sa aksidente dati itong SCCI na operator ng bus na tumagilid? Wala naman pong mga ayon doon sa aming records ay hindi pa naman ho ito na-involved sa isang malaking aksidente gaya nung nangyari ho kahapon. Chairman, yung baka daw nakainom, may nakuhang foil. Ito ba'y conclusive na nakadroga o lasing yung driver? Well, ito lamang po ay malalaman lang ho natin sa kung ano man ang resulta na isinagawa resulta ng examination na isinagawa po dapat ng ating mga police investigator, traffic investigator para po sana malalaman natin kung sila nga ay positive sa alcohol or any illegal drug na nung sila po ay kasalukuyang nagmamaneho. Sir, yung bus company ba'y naka-preventive suspension na? Well, ito po ay hindi pa namin na ilalabas ang aming order dito dahil ngayong araw ay nagpunta ang aming mga personnel sa unit na kung saan ay naka-impound na ngayon sa Highway Patrol Group at gusto naming malaman na ang unit na ito ay talagang kasama sa mga otorisado ng Southern Carrier at unfortunately ay hindi ho makita ang chassis number po nito ngayon. Nagpatulong na sa Land Transportation Office at Highway Patrol Group pero hindi ho nagtagumpay ang mga tao natin na mai-determine kung ano talaga at kung saan nakalagay yung chassis number nito. Kaya binibigyan namin ang aming mga tao pa na bumalik bukas ulit at hanapin sa tulong na siguro ng manufacturer or supplier ng chassis po nito at nang makita po natin. Okay, sasamantalahin ko na, Chairman, na isa pa hong follow-up. Doon naman ho sa Florida bus na nahulog sa bangin, sa Mountain Province. May resulta na ho ba kayo sa investigasyon nyo? Well, ito po ay nakapaglabas na ho kami ng desisyon dito noong March 19 kung hindi ako nagkakamali. At ito ay nagbigay po tayo, March 14, 2012, nagbigay po tayo ng 6 na buwan na suspension sa GB Florida, lahat po ng fleet nila rito involving 188 units. At kinansela din natin ang prangkisa na nabili ng GB Florida kay Mr. Kwe, yung biyahe po ng Buntok to Manila. Okay, panghuli naman ho, sir, dun sa yung bantaho na ilang transport group na sila daw kahit na aprobado nyo o hindi, magtataas daw ng pasahe starting Monday. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, naglabas na ho kami ngayong araw ng order that we denied the motion for provisional increase ng mga transport groups. So, hindi po namin nakakitaan ng sapat na dahilan para sa ngayon ay ibigay ang kanilang hinihiling na pansamantalang pagtataas ng pamasahe sa unang 4 na kilometro. Kaya dapat hindi naman ito ibig sabihin na amin nang binabasura ang kanilang petition for fair increase dahil sa katunayan ay meron pa ho kaming mga pagdinig na gaganapin sa March 28, April 4, tsaka April 11. Ito po yung sa main petition nila na kung saan ay humihiling sila ng 2 pisong dagdag sa minimum fare sa 4 na kilometro at 35 centavos sa mga succeeding kilometers in excess of 4 kilometers. Sir, sa sa kamalayan lang ho ng mga pasahero at kung halimbawa may mga driver nga na magtaas ng kanilang pasahe sa Lunes, paano ba ang mekanismo ng pagsusumbong sa inyo? Well, ito po ay pwede na lang itawag sa aming hotline 24/7, 459-2129. At ang kailangan po namin ay ang plaka, plate number nung nasabing sasakyan ng jeep. At matitrace na po namin yan kung sino ang may-ari at yan ay ipapatawag po natin sa pagdinig. Kung sakaling sila ay sumusuway sa aming kautusan na huwag magtaas ng pamasahe.
Okay, maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. LTFRB Chairman Attorney Winston Hines.